Hello guys! Good morning, good afternoon, and good evening sa iba. So for today's video is gagawa ulit tayo ng donut, but this time with filling at itatangjong natin yung ibang flour. So uunahin natin yung paggawa ng tangjong and then yung filling and then the donut. So tara guys, let's go! And 20 grams na flour. So 120 grams na siya. Ayan, so i-transfer natin sa ating kawali. And then bago natin inuto, saluin muna natin siya ng mabuti hanggang sa wala lang patirang powder. Ayan, so haluin lang natin siya ng haluin hanggang sa lumapot na parang paste. Ayan, so guys, ito na yung ginawa nating tangjong. Itong tangjong na to is originated sa Japan. So, ginagawa nila ito para mas mapalambot nila yung texture ng kanilang tinapay. Yan. So, palalamigin lang natin siya and then gagawa na tayo ng dough. So, sa paggawa ng filling, maglalagay tayo ng 1.5 cup na tubig. Half. Lalagay na natin ang ating powdered melon juice para sa ating flavor. At 5 tablespoon na cornstarch. 1, 2, 3, 4, and 5. Yan. Halo-haloin muna natin siya hanggang sa matunaw lahat ng powder. Bago natin isalang sa apoy. Mahilang apoy lang. Para lang kayo nag-iinin ng kanin. Ito yung magsisilbing filling ng ating gagawing donut. Ayan, so tuloy-tuloy lang po ang paghalo. Yan na yung ginawa natin sa tangjong hanggang sa lumapot na siya. Ayan, so medyo lumalapot na siya. So, hindi pa yan. Putin pa natin siya ng husto. Ayan, so luto na yung ating filling. So, ganito yung texture na hinahanap natin. Ayan. So, palamigin na muna natin bago natin ilagay sa ating donut for filling. Ayan, so i-prepare na natin yung ating dough. Malamig na yung ating miniscald. So, back to siya sa 0. So, kailangan lang natin ng 480 grams na harina. Kasi yung 20 grams, kinuha na natin kanina for our tangjong formula na ginawa kanina. So, since malamig na siya, so ready na natin siyang gawin yung ating dough. And at the same time, habang pinitimbang natin ang ating harina, is diretso na natin siyang i-sift. So, salain natin siyang maigi. Tingnan natin siya hanggang sa mag 480 grams. Ayan, so meron na tayong 481. Okay lang kahit sumobra siya ng isa. Ayan, so let's start. Ayan, so malamig na yung ating ginawang tangjong. So isama na natin siya lahat.
So again, reminder, 4% ng total amount ng inyong flour is yun ang gagawin nating tangjong na flour. And then, yung weight ng ating flour multiplied by 5 para sa ating tubig na inimix sa ating flour para mabuo ang tangjong. Ayan. Ilalagay na natin yung ating 90 grams na sukal. 1 teaspoon ng salt. 3 teaspoon ng yeast. 1, 2, and 3 teaspoon ng ating yeast. And then, maglalagay din tayo ng vanilla extract pampabango. This is optional guys, hindi naman siya required. Ayan. And then, this time, maglalagay tayo ng egg. Okay, so optional din ng egg sa ating ingredients. So, kailangan natin ng 235 grams ng tubig. Pero ginamit na natin yung 100 grams na tubig para dun sa tangjong. So, kailangan na lang natin ng 135 grams na tubig. Yan. Oops, okay lang kahit sumobra ng isa. So, haluin na muna natin yung ating mga pinagsama-samang timpla bago natin ilagay yung tubig. Hindi na maihuli natin yung tubig para makontrol natin yung liquid. Kasi mayroong ibang flour na malakas sa tubig, mayroong ding flour na hindi masyadong nagre-require ng maraming tubig. So, lagay muna natin yung mga 1/3 ng ating 135 grams. Yan. So, dito sa ginagawa ko ngayon is kumpleto ang ating ingredients including yung ating egg at vanilla. So, kung nagtataka kayo bakit wala pa tayong nilalagay na margarine, hindi po margarine ang gagamitin natin dito kundi oil. So, simple muna natin siya ng maigi. Ayan. Ayan. So, and then lagay na natin yung ating 4 tablespoon na oil. Ayan. So, 1, 2, 3, 4 tablespoon ng oil. So, ating haluin. Ating timpla. Ayan, so kung sa tingin ninyo, okay na yung liquid, hindi na natin kailangan ng tubig, is pwede na natin siyang imasa. Ayan, so, masa na natin, make sure na malinis ang ating kamay. Okay. So, ang pagmasa guys is 8 minutes to 10 minutes yung standard na time ng pagmasa. So, lalagyan na natin siya ng timer. Ayan. So, alisin natin yung mga dumidikit kasi sayang din. Sama sa ating mas na tinapay. Ayan. So, kung wala kayong spatula, pwede naman ng kutsara. Gaya ng ginagamit ko ngayon. Ayan, so kung sa tingin ninyo, kayo bakit may harina siya sa labas. Kung sa tingin ninyo is masyadong madikit at mahirap imasa, pwede nyo dagdagan unti-unti ng harina. Ayan. So kung sa tingin ninyo okay na kahit hindi nyo nalagyan ng harina pa.
Ayan, so after 8 minutes ng ating pagmasa, so ito na siya. Kung nakita ninyo, para siyang hindi smooth. Kasi third class flour lang yung ginamit ko dito. Mahal kasi ang bread flour. Ayan, so ganyan siya. And then, i-coat natin siya ng mantika. Ayan, so i-coat natin siya ng mantika. Kunti lang, hanggang sa nalagyan lang siya. Buong, ayan. Okay na siya. And then, takpan natin siya. And then, let it rest for 1 hour. And then, babalikan na natin. Ayan, so after 1 hour, okay na siya. Ayan. So, masa natin siya ng kaunti pa. Ayan, so mas maganda na yung texture niya ngayon. So, naging smooth na siya. Ayan, so imasa siya ng kaunti ulit. Ayan na, so kung napansin nyo, medyo naging smooth siya ng kaunti. Kasi yun yung epekto ng tangjong na nilagay natin sa ating donut mixture. Ayan, so atin na siyang slicing. So 25 grams each ang gagawin natin para makagawa tayo ng 34 pieces na dough. So dito natin siya ilalagay. Naka-flat na ganyan. Nilagyan ko ng konting flour para hindi siya magdikit-dikit kapag iluluto na natin. Ayan, so bilugin natin. And then, i-coat natin siya ng harina. Gaya niyan. Tapos dito natin siya ipa-flatten sa ating working area. Ayan, so ganyan lang kung wala kayong rolling pin. Mas komportable akong hindi siya i-rolling pin. Ayan, so i-flat natin siyang maigi kasi lalaki naman to pagkatapos na natin i-rest. Ayan, so ganyan siya. So, ulitin ko lang yung ginawa ko kanina. Ayan, so bilugin natin. And then, dito natin siya i-press. Ayan. And then, pinch natin ng konti. Hanggang sa mamit natin yung gusto natin lapat. Pwede na yan. Ayan. Ayan na. So, okay na yung ating mga dough. So, let it rest for 2 hours. Ayan. So, takpan natin ulit siya. At balikan natin mamaya para mailuto na. Ayan guys. So, after 2 hours, ayan. So, nag-expand na siya. Ready to cook na siya. So, let's go. Ayan. So, ilagay na natin yung first batch. Ayan. Okay na yung mantika. Tama lang yung ganyan malakas ang apoy. Kasi kapag mahina yung apoy, kakain siya or sisip-sip siya ng mantika. Which is ayaw nating malagay sa ating dough. Ayan. So, mabilis lang siya maluto. Kung tatanungin ninyo, luto ba yung loob? Yes. Luto yan. Ayan. So, mabilisan lang siya. Ayan. So, okay na yung gatong luto. So, basta hindi na siya mabubbles, luto na siya. Ayan, mabilis lang siya lutuin, guys. Few seconds lang. Okay, down na natin ito. Ayan, so malalaman yung luto na kapag hindi na nagsisizzle yung mantika. Ayan, so pakita ko ulit yung second batch. Ayan, so mukha na siya. Turn na natin. Ibig sabihin, luto na yung one side. So nakikita nyo, nagsisizzle ulit siya. Ibig sabihin, fresh yung kabila. So, ayan. So, hindi na rin siya nagsisizzle, meaning, luto na siya. Ayan, so ito na yung ating tinapay na niluto. So, hayaan lang muna natin siyang mag-cool down. And then, ilalagay na natin yung ating filling para sa ating donut with fillings.
Ayan. So, bubutasan natin. Pasensya na guys, hindi ko na i-video yung unang batch. Ayan. So, lalagyan natin siya ng space para mailagay natin yung ating filling na ginawa kanina. Ayan. So, ganyan lang siya. Butasan natin siya. Ayan guys, so kakatapos lang natin magbutas ng donut. Nakalimutan ko nga pala ipakita sa inyo na luto na siya. To prove na luto na yung ating donut. So ayan siya, luto na siya. Guys. Ayan. Sarap. Ayan, so wala pang feeling ito. Ayan. Para may pakita ko lang sa inyo na naluto siya sa ganong kabilis kong pagluto. Hindi yung fast forward yung pagluluto ko kanina. So, okay siya. Ayan. Ayan. So, ilagay na natin dito sa ating plastic tube yung ating ginawang filling kanina. Transfer natin dito. Dahan-dahan lang para hindi yung ating ayan. Nice. So, dahan-dahan lang ang pag-press para hindi pumutok yung ating plastic. Ayan. Tama lang siya.